Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Masaya po ako na makasama ko po kayo ngayon sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon at kasama po niyang palalakasin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. So bago po tayo magsimula ay hingin po muna natin ang patnubay ng ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka at luwalhatiin ka, Panginoon, sapagkat alam po namin na ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagplano, Panginoon, ng pagpapalakas sa amin ngayong gabi, Panginoon. Ang mensahe mong dala sa amin, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kapayapaan, ng kaayusan, Panginoon, sa aming mga sarili. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka po nagbabago sa iyong mga salita at patuloy mo kaming pinatatatag at pinalalakas saan mang kami, Lord God, anuman po, Panginoon, pagsubok na aming kaharapin. At dalangin ko po, Panginoon, na ang plano mo at ang mga purpose mo, Lord God, sa buhay namin ang siya lamang pong maganap. Sa gabing ito, Panginoon, ay buksan mo po ang puso ng aking mga kapatid na makikinig po ng iyong salita. At ilagay mo lamang po kami sa inyong likuran, Panginoon. At ikaw lamang po ang magliwanag, mag-shine po, Panginoon, sa aming gabi ito, Lord God. Purihin ka at luwalhatiin ka. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po magsimula na. Ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan ko pong You Cannot Ruin God's Purpose. Pero pinaikli ko na lamang po siya. Still chosen. Pinili ka pa rin ng Panginoon. So, isa po sa mga tanong na napakahirap sagutin kapag nasa gitna po tayo ng pagsunod sa purpose ng Panginoon. Lord, nasira ko ba ang calling mo? Yan yung mga kadalasan tatanong natin, no? Na-miss ko ba ang purpose mo sa buhay ko, Panginoon? At hindi po yan tinatanong sa panahon na tayo ay nagtatagumpay. Yan po isa sa mga tanong ng isang taong napapagod, isang taong nabigo o naligaw, isang taong akala niya sa pagsunod niya sa Panginoon, buong-buo na yung loob niya, na hindi siya makakaranas ng pagkadapa. Pero habang siya ay lumalakad sa naisin ng Panginoon, may mga pagkakataon na umaatras siya at sumusuko. Sa totoo lang po, alam naman po natin na ang Panginoon ay may magandang plano sa buhay natin, di po ba? Maraming beses na po nating narinig yung Jeremiah 29:11 sa mga camp, sa prayer meeting, o sa devotion natin na personally, sa Sunday service, midweek service. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you a hope and a future. Pero may mga panahon na kahit alam po natin na maganda ang plano ng Panginoon, natatakot pa rin tayo. Hindi sa plano niya kundi sa sarili natin. Paano kung ako yung sumira sa plano ng Panginoon? Paano kung mali yung desisyon ko? Yun na yung maging dahilan para hindi matuloy o hindi maganap yung plano ng Panginoon. Personally, mga kapatid, I live in that fear for so long. Alam niyo po yung isang desisyon lang, no? Sobra nating iniisip, sobra tayo nag-overthink na, Lord, baka mamaya itong gawin kong isang bagay na to mag-lead sa pagkasira ng plano mo. Minsan nakala natin, ina-ask pa natin si Lord na sa direction niya . Pero ang totoo, sobrang lunod na lunod tayo sa kakaisip kung ano ba yung mangyayari in the future. Baka mamaya masira ko. Pero dahil sobrang nga po nating takot na baka mali na naman ang magawa nating hakbang, parang napaparalyze tayo, hindi tayo makagalaw kung nasaan tayo. And I remember seasons in my life
where I was so afraid to move, mga kapatid. Not because hindi ko mahal ang Panginoon, but because I didn't trust myself anymore. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na, baka masira ko na naman. Isang maling step ko na lang, baka hindi na naman ako makarating sa plano ng Panginoon. Baka mas lalo akong lumayo sa calling ko sa Panginoon. Maybe, na-missed ko na. Maybe, late na ako masyado. So, sa mga panahon na yon, we label ourselves, mga kapatid, na failure naman kasi ako, Lord. Failure ako. Hindi na ako karapat-dapat. Ibang tao na lang, mas magaling naman sila sa akin eh. Mas may pinag-aralan sila. Mas may maganda silang background. Naunahan na nila ako. Mas maayos sila. Ako, nagdaan ako sa maraming kasalanan, and siguro, Lord, hindi po yun qualified para sa pagkatawag mo. Nag-backslide ako, Lord, at ang dami pa pong mga bagay na nililabel natin sa ating mga sarili. Pero dito tayo dinadala ng Panginoon. In Romans 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So ano pong makikita natin dito? Ang sabi, lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Hindi lang yung mga tama nating desisyon, mga victorious moments natin sa ministry, hindi lang yung magagandang araw natin or mga maayos na araw na nakapag-devotion tayo, maayos yung buhay natin, kundi lahat. Kasama yung mga mali mo, kasama yung luha mo, kasama yung desisyon na ginawa mo dahil takot ka, hindi yun sa pananampalataya mo, kasama yung Lord, pagod na ako. All things work together. At doon natin makikita na ang purpose ng Panginoon ay hindi nasisira ng ating mga pagkakabagsak or ng ating failures. Because His purpose is not dependent sa kung gaano tayo ka-perfect, kung gaano kaya nating ma-perfect yung instruction ng Panginoon, kundi dahil sa power lamang ng Panginoon, sa kanyang pasensya sa atin, kahit na may mga bagay na hindi tayo na-fulfill sa mga nais niyang ipagawa sa atin at sa kanyang mga pangako. So clearly, mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Hindi tayo disqualified at hindi natin kayang sirain ang plano ng Panginoon. Dahil even sa lowest moments natin, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon ay buhay pa rin. Tonight, when we look at the life of Moses, mga kapatid, hindi lang bilang leader at instrument ng miracles ni Lord, we all know madaming mga himala ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Pero tingnan natin siya sa isang perspektibo bilang tao na nagkamali, na nagbago, nagtago, nag-alinlangan, nagtiwala sa Panginoon. Lahat ng yan, pero hindi siya iniwan ng Panginoon. At sa kwento niya, baka makita rin po natin ang ating mga sarili na kahit na may mga bagay tayo na nagawa sa ating past, mga kapatid, hindi tayo sinukuan ng Panginoon. May ilan lamang po akong points dito na gusto ko pong i-share sa inyo na makakapagpatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon kahit na may mga pagkalugmok tayo sa buhay, may mga pagkabigo, pagkabagsak tayo. So, pag-usapan po natin si Moses. Bago pa siya naging tagapamuno ng Israel, bago man ang mga himala na mababasa natin sa Old Testament, si Moses po, isang tao din naman, nagkamali. Exodus 2 tells us this story. Isang araw, nakita niya ang isang Ehipto na binubugbog ang kapwa niya Israelita. Dahil sa galit at awa, pumatay siya ng tao. Pinatay niya po yung Ehipsyo na to na bumubugbog doon sa kanyang kababayan. So, ang sa isip niya siguro, ito na yung moment Moment na ako na yung maging sagot sa suffering ng aking mga kababayan. Sapagkat doon naman siya itinalagay to lead the people out of misery. But Moses
Hindi po siya nag-act dahil lang sa, hindi siya nag-act out sa instruction ng Panginoon sa kanya. Nag-act po siya base sa bugso ng kanyang damdamin. At nung nalaman niyang nakita ng iba ang ginawa niya, ano pong naging next step niya? Tumakbo siya, nagtago siya, nawala ang tiwala niya sa sarili niya. Does that sound familiar, mga kapatid? Minsan tayo rin may inuumpisan tayo na akala natin para kay Lord, pero dahil sa maling diskarte o maling motibo natin, nasisira. Maybe may relationship ito, mga ministry natin, or mga decisions natin na akala natin calling kasi mabuti naman mukhang para naman sa karangalan ng Panginoon. Pero ang ending, napagod ka masyado, nasaktan ka at nag-lead yun para magkamali ka, makagawa ka ng isa pang mas malaking kasalanan na alam mo hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon. At katulad po ng ginawa ni Moses, ang ginagawa natin, tumatakbo tayo palayo. Nagtatago tayo, na-cancel natin ang ating mga sarili. Ang tanong, mga kapatid, pag ba nagkamali tayo, tapos na ang Panginoon sa atin? At alam po natin, Jeremiah 29:11, sabi ko nga po kanina, nalalaman ng Panginoon ang lahat ng plano niya para sa atin. Pero hindi niya sinabing, nasira mo kasi. So, hindi ko na itutuloy. Walang ganun sinabi si Lord. Because the Lord is not basing His purpose sa ating performance. Kung pangit man yung naging performance natin, nagkamali man tayo, alam na yan ni Lord before nating sundin yung plano niya. Alam niya na magkakamali tayo at some point. Alam niya na mabibigo tayo at some point. Si Moses po, nagkaroon siya ng isang malaking pagkakamali. Nakakommit siya ng murder. Sa panahon po natin ngayon, di ba, pag nakakommit ka ng ganitong klase ng kasalanan, sobrang laki po ng pataw niyan, yung habang buhay na pagkakakulong. So, sobrang heinous na crime yan. But even that, mga kapatid, kahit ganun yung nagawa ni Moses, hindi naman na napigilan yung naisin ng Panginoon, yung mapulfill ng Panginoon yung kanyang purpose sa buhay ni Moses. Hindi sinabi ni Moses na sayang ka, Moses, kasi nagkamali ka, hahanap na lang ako ng iba. No? Hindi yun sinabi ng Panginoon. Instead, inalaw niya si Moses na dumaan doon sa proseso. Hindi para parusahan siya, kundi para i-prepare siya. At mamaya po maintindihan natin kung bakit naging preparation ito. And maybe, mga kapatid, nakagawa po tayo ng mga decision sa nakaraan natin na nagdala sa atin ng sakit, ng pain. Maybe nag-try, pero nag-fail tayo. At ngayon iniisip natin na, Lord, pwede pa ba ako? Tatawagin mo pa rin ba ako? Pero mga kapatid, sa pagkakataong ito, nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating mga pagkabigo ay hindi nagsasabi na tapos na ang ating istorya. Natapos na ang Panginoon sa atin. Na-cancel na yung mission ng Panginoon sa atin. Kasi ang ating mga kahinaan ay mas matibay, ay hindi mas matibay sa will ng Panginoon na mangyari ang kanyang plano sa atin. And when I made decisions out of fear, when I walked because I was tired, and I canceled myself dahil pakiramdam ko hindi na ako qualified, that's when God gently reminded me and reminded us na hindi tayo ang nagsimula ng purpose na yan, kundi ang Panginoon. At anuman ang sinimula ng Panginoon ay siya niyang tatapusin. At kung nabubuhay tayo pa rin sa shame ng nakaraan natin at feeling natin stuck pa rin tayo sa same mistakes o sa mga kasalanan na gawa natin noon, kapatid, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong sarili sapagkat
God already knows that. Alam ng Panginoon ang mga nagawa mo at handa siyang patawarin ka. At ang Panginoon sa kabila ng lahat ng yun ay tatawag pa rin. God still calls. Pangalawa po, na point na nais ko pong i-share sa inyo, God's purpose continues through your seasons of waiting. So, nagpapatuloy ang purpose ng Panginoon sa buhay natin kahit sa mga panahon na tayo po ay naghihintay or nagwi-wait. Sapagkat pagkatapos po ni Moses na siya ay mabigo, tumakbo po siya papunta sa Midian, di po ba? Nagpakalayo-layo siya doon, nagsettle down siya doon. Lumayo siya doon sa calling ng Panginoon sa kanya eh. Hindi na siya ngayon Prince of Egypt. Naging shepherd na lang siya. So, from someone na meron access sa palasyo, na magara ang kanyang pamumuhay, ang daing niyang mga privileges, now, isa na lang siyang tao na walking with sheep in the desert. And what happened? Nothing. 40 years. 40 years siya, mga kapatid. 40 years siyang nandoon sa desertos, nasa ilang. Can you imagine that? 40 years na walang spectacular, surprising, o miracle ang Panginoon. Walang parting na nangyari sa Red Sea, walang mga plagues, walang mga voice na mula sa heaven. Yung wilderness lang. Normal days lang. Waiting lang ang meron. At kung nandyan ka sa season na yan, kapatid, ng waiting, yung parang tahimik si Lord, na parang wala nang gumagalaw, parang delayed ka na, or worse, parang nakalimutan ka na ng Panginoon, ano mga tao sa paligid mo. God's silence is not God's absence. Hindi po equal ng pagiging tahimik ng Panginoon. Ibig sabihin, iniwanan ka na niya, inabandona ka niya. Sapagkat ang mga delay po natin sa buhay, hindi naman ibig sabihin yung denial ng Panginoon. Because God was still working. Still working pa sa kanyang buhay kay Moses. At ganun din po sa buhay natin. Kahit akala ni Moses tapos na, simula pa lang pala. God was preparing him. Hinahanda siya ng Panginoon. Because Exodus 3 tells us, mga kapatid, na habang si Moses ay nag-aalaga ng mga tupa doon, God appeared to him through a burning bush. Natatandaan niyo po yun? Yung pagkakataon na yon. And hindi para bigyan siya ng comfort, ngunit para tawagin siya ulit. Call him again. Ulit. Imagine that. After 40 years ng pag-hide, of doing nothing great, of being unseen, o hindi ka muna, i-hide ka muna ni Lord. Hindi ka muna marirecognize. God says again to you, Moses, I am still calling you. Your waiting is not wasted, mga kapatid. Sometimes, ang desert po sa buhay natin, ang mga ilang sa buhay natin, ay hindi naman pagpaparusa lang ng Panginoon. Ito po ay parang silid-aralan. Sabihin natin siya parang silid-aralan, parang classroom, kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon na ng pasensya, ng pagiging mababa, or yung humility, ng pagtitiwala sa Kanya, at yung lalim, yung depth natin sa pagkakilala sa Kanya. Alam niyo po ba, in architecture, since nag-aaral po kami ng mga building na ganyan, yung mga malalaking building na nakikita natin, yung sobrang taas, sobrang titibay na parang mga skyscraper na po. Bago po maitayo yung mga building na yan, ang lalim po ng hukay niyan. Sobrang lalim. Because the higher the building, mga kapatid,
dapat ganun din ka-deeper yung pundasyon na meron siya. Ganun din po sa calling. If God is preparing you for something great, He might allow you na kailangan mag-deep first. Kumbaga, minsan may mga naririnig po ako sasabi niya, Lord, ako na naman po yung napili niyong sundalo ngayong taon. Lord, bakit ako na naman po yung napili mo? Bakit kaya? Maybe because God is calling you for something greater, something bigger, na hindi natin pa nakikita sa ngayon. Deep sa brokenness, sobra akong nahihirapan, Lord. Sobra yung pain na nararamdaman ko. Sobra, Lord, yung silence mo sa akin. Lord God, ano po ba ito? But when we realize it, as time goes, ay marirealize natin na, Lord, kaya ako pala ito naranasan. Kaya mo pala ako pinagdaan dito kasi may purpose ka na mas malaki kaysa sa nakikita ko ngayon. May dahilan ka, Lord. At kung mas malalim yung mga bagay na ito, mga kapatid, mas malaki din or mas maganda din yung testimony na may inspire natin sa mga tao. Mas makikita nila kung sino talaga ang Diyos natin. Kung ano talaga yung character ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. And there were times in life na akala natin, nasaan na ang Panginoon? Bakit ang tagal? Wala namang nangyayari. But hindi natin alam, yung waiting season natin, yun yung shaping season sa atin ng Panginoon. Hindi ako pinaparusahan ni Lord, di ka pinaparusahan ni Lord. Tinuturuan ka niyang mag-surrender, tinuturuan ka niyang magtiwala kahit hindi mo siya nararamdaman. Tinuturuan ka niyang tumahimik, makinig, at manatili. Magtiwala sa Kanya. At ang pinaka-leksyon na matututunan natin sa waiting is surrendering. Araw-araw yan ang pag-surrender. Sa totoo lang mga kapatid, ang waiting season, araw-araw na pag-surrender yan sa Panginoon. Hindi natin hawak ang timeline ng buhay natin. Pero magtiwala lamang tayo sa Panginoon sapagkat siya na nagsimula nito, siya rin ang tatapos. At kung sa feeling po natin mga kapatid na parang wala namang nangyayari ngayon, hindi ka pa ginagamit ng Panginoon or hindi pa bumabalik yung apoy, wala pang sagot sa prayer mo, manatili ka. Take heart, kapatid. Because yung waiting natin, hindi naman yan wasted sa Panginoon. Maybe si Lord hindi pa niya binabago yung sitwasyon na meron ka ngayon, but binabago ka niya. Ikaw muna ang binabago niya. He's preparing something in you na yung wilderness lang yung makakapag-produce. Akala po ni Moses, disqualified na siya. But in reality, tinitrain lang siya ng Panginoon. At ganun din po tayo. God is training us. And let that speak to your heart today. In your wilderness, mga kapatid, huwag tayong magmadali na makalabas, to get out. Hayaan natin na ang Panginoon tapusin niya kung ano yung ginagawa niya. What He is building in us. Dahil kapag nagsimula ng maglagablab yung bush, katulad po nung nakita ni Moses, yun na yung start ng muling pagkatawag sa iyo ng Panginoon. And point number 3, God's purpose prevails despite your insecurities. Kahit sa mga bagay na nahihiya ka sa sarili mo. So now, we find Moses at the burning bush. Moment niya sa Panginoon. Nung tinawag na siyang muli ng Panginoon. So, ang calling niya, Moses, isasend ulit kita sa Paraon. Pinipili kitang muli para palayain, ilid ang mga tao palabas ng Ehipto. Ito yung moment, mga kapatid, na pinapangarap natin Yung clear yung calling,
Yung may confirmation tayo mula sa Panginoon. May supernatural sign tayo mula sa Panginoon. Pero nung time na yun, mga kapatid, Moses doesn't celebrate. Hindi siya tumalon-talon sa saya dahil tinawag ulit siya ng Panginoon. Kasi anong sagot niya? Exodus 4 verse 10, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Mabagal ang dila ko or utal ako. Ano mo nang lumabas sa bibig ni Moses? Hindi yes, kundi, Lord, hindi ko kaya. Minsan ganito rin tayo mga kapatid. Tatawagin tayo ni Lord para mag-serve. Lord, nahihiya ako. Hindi nga ako marunong mag-pray ng malakas eh. I mean, hindi, kapag itatap ako ni leader na mag-pray ako, sasabihin ko, next time na lang po. Hindi ko pa po kaya. Gagamitin ako ni Lord. Minsan, sasabihin ko, hindi pa ako ayos. Lord, wag muna ako. Magpipreach ako. Itukod nga ako sa mga tao eh. Maglilid ako ng Bible study. Sa mga kapitbahay ko, i-invite ko sila, alam naman nila yung dati kong pagkatao. Minsan, hindi takot sa failure yung pumipigil sa atin, mga kapatid. Takot sa sarili natin, yung mga insecurities natin, mga pag-aalinlangan natin, at yung feeling ba na hindi tayo karapat-dapat. Pero ano pong reply ng Panginoon sa atin? Exodus 4:11-12, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Hindi ba't ako? Ngayon, humayo ka. Ako ang tutulong sa'yo at magtuturo ng sasabihin mo. Boom! God says, Moses, it's not about you, it's about me. Parang pelikula. It's not you, it's me. Ako ang gumawa sa'yo, ako rin ang gagamit sa'yo. We think God can only use perfect, mga confident, or skillful na mga tao. Pero sa totoo lang mga kapatid, madalas, ang pinipili ng Panginoon yung mga taong insecure, mga mahihiyain, mga utal na katulad ni Moses. Because alam ng Panginoon na hindi nila kayang gawin yun on their own. Nakakayanin lang nila yon with His help. Sa tulong lang ng Panginoon. At mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag hindi galing sa galing mo yung nagagawa mo, kundi dahil lang sa grasya niya. In 2 Corinthians 12:9 says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi niya kailangan ng perpekto, kapatid. Kailangan niya ng handang sumunod kahit na may mga kahinaan ka. And we can remember moments ulit mga kapatid na yung calling na tinatawag tayo ng Panginoon, pero unang lumalabas sa ating utak or sa ating mga bibig, Lord, paano kung mag-fail ako? Paano kung pumalpak ako, Lord? What if ma-disappoint kita? What if may masabi akong mali, Lord? At ang tendency, kapag hindi ko na kaya, hindi na natin kaya, hindi na tayo nagpapakita, nagtatago tayo. If we felt na hindi tayo matatag, hindi na lang tayo mag-show up, bahala na lang. Hindi ko na lang gagawin kasi feeling ko naman mag-fail ako eh. Ay, feeling lang natin yun. Madalas feeling lang natin yun. Pero dumadating yung point na kahit natatakot tayo, kahit nangangatog yung boses natin, kapag nilakasan natin ang loob na magpakita, na mag-show up, kahit natatakot tayo, doon natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon na mag-move through us. Hindi palalakas natin yung kailangan. Ang kailangan ng Panginoon, willingness natin. Kahit mahina tayo. At tulad po ni Moses, na kapag narinig natin yung call ng Panginoon at ma-feel natin yung kabigatan, sana wag natin masabi na, Lord, hindi po ako sapat. Lord, hindi po ako marunong. Lord, baka hindi ko po kayanin.
Because God is saying, sasamahan kita. Tutulungan kita. Kailangan muna nating sumunod. And watch, panoorin natin kung paano tayo ika-qualify ng Panginoon sa proseso along the way. And point 4, mga kapatid, God's purpose endures even mag-stumble ulit tayo or mabigo ulit tayo. So, let's fast forward to another part ng journey po ni Moses. This time, hindi na siya bago. Hindi na sa newbie. Leader na siya ng Israel. Nadami na siyang mga na-witness na himala ng Panginoon. Nakalakad na siya closely kasama ang Panginoon. Nakausap niya na ang Panginoon face to face. Pero alam niyo po, kahit matagal na siya sa calling niya, nagkamali pa rin siya. And the story in Numbers 20, the people are complaining again. Walang tubig, wala silang, hindi nila gusto yung pagkain. Ang dami nilang pagrereklamo. And God told Moses, ito yung time po na walang tubig. God told Moses, speak to the rock and the water will come out. But ano po ang ginawa ni Moses? In-instruct po niya yung rock 2 beses. Nag-disobey po siya sa Lord. Di niya sinunod ang instruction ng Panginoon. Sobrang crucial po ng instruction ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. So, ang ginawa ni Moses, hindi niya sinunod ang Lord. Hindi siya nagsalita. Nagalit siya. He got angry. Hindi niya sinunod ang instruction ni Lord. And hinayaan niya na mag-take over o manguna sa kanya yung frustration niya doon sa mga Israelita. At dahil po dito, ang sabi sa kanya ng Panginoon, sobrang sakit every time na mababasa ko ito noon. You will not enter the promised land. Hindi ka na makakapasok sa lupang pangako. Imagine nyo po, no? Let's pause here, mga kapatid. Stop muna tayo dito. Ang sakit, no? After all he went through, after all ng pamamalagi niya sa ilang, pag-lead niya doon sa mga tao, after lahat ng obedience niya, ng pagsunod niya sa Panginoon, lahat ng pananampalataya niya, pamumuno niya, isang moment lang na ng kanyang anger, ng galit niya, ng pag-disobey niya sa Panginoon, ang laki na ng consequence. And sometimes, natanong natin si Lord, Lord, I was doing well, pero nadapa ako. Okay naman ako, Lord, eh. Matagal na ako. Alam ko po, mature na ako, pero bakit ko pa rin po ito nagawa? Alam ko naman po yung mga utos nyo, alam ko po yung mga ayaw nyo at hindi, pero Lord, sorry, nakumit ko pa rin po ito. I still failed. Nakakahiya, nakakapanlumo. And sometimes, when we fall again, iniisip natin na siguro ito na yun. Naubos na yung pasensya ni Lord. Hindi na ako makakabawi. Kasi katulad ni Moses, anong sabi sa kanya ng Panginoon, di ka na makakapasok sa promised land. So, pwedeng isipin natin na, ay siguro sumuko na ang Panginoon. Siguro nagalit na rin siya kay Moses. Nawala na siya ng pag-asa kay Moses. At alam niyo po, madalas ganun nga po yung naiisip natin. Kaya nanghihina yung ating mga kalooban. But alam niyo po, here's the beauty of God's purpose. Yes, hindi naka-enter or nakapasok si Moses sa promised land. Pero never ni-remove ng Panginoon yung calling niya kay Moses. God still walked with Moses. God still allowed Moses na mag-lead. Ginamit pa rin niya si Moses sa na-guide yung milyon-milyong tao. Nagsalita pa rin ang Panginoon kay Moses. Inonor pa rin niya si Moses. At ano yung proof?
Mga kapatid, in New Testament, Matthew 17:1-3, Jesus took Peter, James, and John to the mountain, and there appeared Moses and Elijah. Moses and Elijah talking with Jesus. Wait, what? Moses? Si Moses? Doon sa bundok, standing sa glory, kasama ang Panginoong Jesus. Yes, he may not enter the promised land. Earthly na pangako ng Panginoon, earthly promised land. Pero naka-enter naman siya sa glory ng ultimate promised land, sa kaharian ng Panginoon kasama si Jesus. God disciplines us. Dinidisiplina tayo ng Panginoon, pero hindi niya tayo inaabandona. Hindi niya tayo inaalis sa presensya niya. Kinokorek tayo ng Panginoon. Pwede tayong mag-fall, pero hawak pa rin tayo ng Panginoon. Sa Kanya pa rin tayo. May mga moments na para tayo si Moses, na paano mo pa ako gagamitin, Lord? Kasi nga po, nabigo na ako. But God reminded me na hindi naman na-shock si Lord sa mga pagkabagsak natin. Alam naman ni Lord na may mga pagkakataon na mag-fall tayo, pero nag-prepare na ang Panginoon ng grasya sa pagbalik natin sa Kanya. Yes, God allows us na ma-experience yung mga consequences ng mga bagay na nagagawa nating mali dahil mahal tayo ng Panginoon. Pero hindi niya sinabi sa atin na, okay, tapos ka na. Tapos na yung purpose ko sa'yo. Dahil hanggat may hininga tayo, may purpose ang Panginoon sa buhay natin. So, kung mag-stumble ulit tayo, mabigo ulit tayo, na malet natin yung pangunahan tayo ng galit, ng takot, ng mga kasalanan natin, mag-take over ulit siya sa buhay natin, makita natin yung sarili natin na ganon, huwag tayong tumakbo palayo. Tumakbo tayo pabalik sa Panginoon. Kahit feeling natin, ang layo-layo ko na sa Panginoon. But if Moses could still be used, kaya pa rin gamitin ng Panginoon si Moses after ng lahat ng failure niya, ikaw din. Because God's purpose endures even mabigo tayo. Ngayon po, in conclusion, narinig natin ang kwento ni Moses mula sa pagkakamali niya, pagtakas niya sa mga insecurities niya sa buhay, paghihintay hanggang sa pagkadapa niya pong ulit. Isang bagay lang po ang malinaw, mga kapatid. Hindi kailanman naging hadlang ang pagkakamali niya sa plano ng Diyos. Hindi rin hadlang yung pagod, yung delay natin, takot natin, failures natin sa plano ng Panginoon sa buhay natin. At kung tapat si Lord kay Moses, tapat din siya sa'yo. Hindi mo kailangan maging perfecto, hindi natin kailangan maging perfect. Kailangan lang natin maging handa at tapat tayo na magpatuloy. At kahit hindi natin nakikita yung buong daan, ang mahalaga, maglalakad ka pa rin kasama ang Panginoon. Natandaan po natin, mga kapatid, gagawin pa rin ng Diyos ang layunin niya sa buhay mo. At walang pagkakamali o kasalanan mo ang makakapigil doon. Pero ang gusto niya, ikaw mismo ang kusang bumalik, sumuko at sumunod sa Kanya. Dahil po sa pagsuko natin sa araw-araw, doon Kanyang binubuo ang panibagong simula. Yun lamang po, at sige po, tayo po ay manalangin na muli. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Purihin ka at salamat po sa iyong salita na ipanarinig sa amin ngayong gabi. At alam ko po, Panginoon, na kinausap mo po ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig ng live na ito. Na it's okay, Panginoon, na kung minsan nakaranas kami ng mga failures, pagkabigo, o feeling namin na
na-disqualified na kami, Panginoon. Ama, sa mga bagay na yon, sa mga times na low, Panginoon, ang confidence namin, doon ka namin mas nakikita, doon ka namin mas nararamdaman. Kung kailan kami mahina, doon naman kami malakas sapagkat ikaw ang nagpapalakas sa amin. You take over us, Lord God. The Spirit of the Lord take over us. The Holy Spirit helps us, Panginoon. And thank you, Lord, for all of that, Panginoon. At alam po namin na ang purpose mo ay hindi naman nababali, Panginoon, sa mga paminsan-minsan naming pagkakamali. Yet, Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon, we still hope, Lord God, na tulungan mo po kami na baguhin ito sa aming mga sarili, na mabago namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi mo gusto, na ayaw mo, Panginoon. At malugod ka, Panginoon, sa mga ginagawa naming pagsunod sa iyo. Alam po namin na nakikita mo ito, hindi lingid sa iyo, Panginoon, ng lahat ng aming ginagawa, mga pagtatry namin, Panginoon, and you will reward every bit of it, Panginoon. You will reward everything, Lord God. Nakikita mo, Lord God, sa aming mga puso. At maraming salamat dahil sinasamahan mo kami, Lord God, sa bawat season ng buhay namin. Whether it's waiting season, Panginoon, or in the process kami, Lord God, ng calling mo, pagkatawag mo, Panginoon. Ama, you are always here, Panginoon, and thank you po, Panginoon, sa iyo pong presensya. At ikaw po ang maparangalan sa lahat ng ito, sa lahat ng salita mo, Panginoon. At purihin ka sa lahat po ng mga nakinig, Panginoon, ay kayo po ang magpala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Lord God, sa lahat ng ginagalawan nila. Maging liwanag po sila, Panginoon. Saan nyo man po sila dalhin, Panginoon. Tang presensya mo lamang, Panginoon, ang manguna sa kanila. Purihin ka at luwalhatiin ka. Sa iyo pong pinakamataas na paparit ka sa salamat. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen. Thank you po. And see you po sa Sunday, sa anniversary po natin. God bless po.